Kung nakita mo na ang nangyari sa kanila, sa mga ginawa po nila, sa buhay nila, matututo ka na ba? Again, kung nakita mo na ang nangyari sa kanila sa mga ginawa nila, uulitin mo pa ba? Again, kung nakita mo na yung nangyari sa kanila sa mga ginawa nila, gagawin mo pa ba yung ginawa nila? Tanong, mangyari din kaya sa atin yung pwedeng nangyari sa kanila? I don't know. Pero posible din na maulit ito kung hindi po tayo magiging maingat sa atin pong mga sarili. Sa 1 Corinthians 10:11, nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Verse 12, kaya nga mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya babuwal. Nangyari po ito sa kanila, ano po ang layon? Bilang babala sa iba. Meaning, may warning na para po sa atin. Sa iba, na huwag nang maulit pa yung nangyari sa kanila. Upang turuan daw po tayo sa karanasan po nila na hindi na ito mangyari pa. Amen po ba? Ngayon, kung inaakala daw po natin, hindi ito mangyayari sa atin, well, salamat sa Panginoon. Pero ano sabi niya rito? Mag-ingat ka kung inaakala mong ikay nakatayo, baka ka. Ibig sabihin niya rito, mga kapatid, huwag po tayong pakasiguro sa ating mga sarili. Kaya nga, meron po siyang paalala dahil ayaw nga po niya again na mangyari din sa atin yung nangyari sa kanila. Ano po ba yung nangyari sa kanila na pwedeng mangyari sa atin? Yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. Okay? May pababasa po ako sa inyong teksto na lagi pong binabanggit ang tatlong salitang ito paulit-ulit. At yan pong tatlong yan ang pag-uusapan po natin sa mensahe po nating pinamagatang katulad ka rin ba nila? Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Heavenly Father, our gracious and loving God, you are mighty, and your greatness is beyond our understanding. We praise you for your everlasting love and for all the blessing that you have given to us each day. We acknowledge our shortcomings and sins, so we ask your forgiveness. Lord, lead us away from temptation and deliver us from all evil, from all the snare of the enemy, and from all the power of darkness, and from destruction. May you protect us and our loved ones under, and keep us safe under the shelter of your wings. Lord, I pray your abundant blessing to overflow in our lives. Bless us with your peace, love, and grace. And we are so grateful that your goodness and mercy shall follow us wherever we go. Holy Spirit, be with us today. We reach out to you with expectation, enlighten the eyes of the heart that we might know the richness of your grace. This is all we ask in the name of our Lord Savior Jesus Christ. And all the children of God will say, Amen and amen. Sige po, give him the praise. Hallelujah. Okay. Sabi ko po sa inyo, meron po tayong teksto na babasahin dito 3 times. Paulit-ulit na ito ang binanggit. 1 Thessalonians 1:3. Ginugunitan namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig. At ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Ano po yung nakita niyong hinighlight ko rito na 3 salita? Faith, hope, love, and hope. Amen po. Ang sarap pala na mabanggit at marinig na may nakaka-appreciate sa nangyayari po sa atin, bunga ng ating pong pananampalataya. Yung ginagawa po nating pagpapagal na udyok naman daw po ng ating pag-ibig.
At ang maganda po rito, mga kapatid, na kahit ano po ang mangyari, hindi po nawawalan tayo ng pag-asa. So yan po, tatlo po na yan ang atin pong iisa-isahin. Ulitin ko uli, 1 Thessalonians 1:3, again, 1 Thessalonians 5:8. Hindi tayo dapat maglasing, yamang tayo sa panig ng araw. Gawin nating maluti ang pananampalataya, ang pag-ibig, at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin niya sa atin. Nandun pa rin po ba yung tatlong word? Faith, hope, and love. Okay po. In 1 Corinthians 13:13, at tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga iyon ay pag-ibig. So nakita po ninyo, paulit-ulit na binabanggit ang tatlong ito. Why? Dahil yan din po ang posibleng pwede palang mawala sa atin. Okay? Kasi yan po yung bagay na nawala po sa kanila. Nabibigyan ko nga po ngayon ng paliwanag sa inyo na huwag na po sanang mangyari pa yung pong nangyari sa kanila sa atin. Amen. At least, kahit papano, meron po tayong idea kung ano ang dapat at hindi natin dapat gawin. Isa-isahin po natin. At unahin ko po rito sa inyo ay ang pananampalataya. Anong title ng message po natin ngayon? Katulad ka rin ba nila? Katulad ka rin ba nila na nawala na ng pananampalataya? Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Ano po yung paalala dito, mga kapatid, sa atin? Ingatan ninyo na ano? Na huwag tayong mawala ng bakit po kaya? Ano kaya yung main concern po dito ng ating Panginoon na huwag sanang dumating sa atin yung puntong ito na tayo po ay mawalan ng pananampalataya? Alam niyo po ba kung ano dahilan? Sa oras po kasi na mawalan tayo ng pananampalataya, babalik tayo saan? Sa kasamaan. At itong kasamang ito ang magtutulak po sa atin upang muli tayong muling talikuran natin ang Diyos. At kapag nangyari po ito, mga kapatid, wag naman po sana, alam niyo po ba kung ano ang bunga ng muling pagtalikod sa Diyos? Dahil nawalan po tayo ng pananampalataya. Kasi madali naman po kasi itong mangyari. Kung yun po yung gugustuhin po natin. Pero lagi po ninyong iisipin ay kung ano ang pwedeng maging kapalit nung bagay na tinanggap mo na at pagkatapos, wala pa. Kasi hindi tayo minsan doon nakatingin. Kundi yung pong present natin ngayon, ano ba? Yung nararamdaman natin. Ano ba yung pong masasabi natin na kalagayan po natin? Hindi po natin alam kung ano yung consequence nito. Tingnan po ninyo sa Jeremiah. Parurusahan ka, unang word, parurusahan ka ng sarili mong kasamaan. Ipapahama ka ng iyong pagtataksil. Parurusahan ka, ipapahama ka, mararanasan mo ang alin? Kung gaano kapait at kahirap ang tumalikod kay Yahweh na iyong Diyos at mawalan ng takot sa Kanya. Ako ang may pahayag nito, ang Diyos na makapangyarihan. Siya na mismo ang nagsasabi sa atin, ako na mismo ang nagsasabi sa iyo. Hindi lang ito basta nabasa mo o narinig mo. Personal kong sinasabi ito sa iyo kung ano ang pwedeng mangyari at maranasan mo kapag ikay tumalikod sa akin. So this is His concern, mga kapatid, na hindi po natin ito minsan binibigyan po ng halaga. Sayang, may panghihinayang
At tingnan niyo po, ang masakit na sinabi niya sa 2 Peter. Sapagkat kung pagkatapos sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan, when we started to have faith in our God, doon po tayo unti-unting nililinis ng Panginoon. Nakakaunawa doon po sa mga bagay na ino-offer niya sa atin. Pero sabi niya rito, pagkatapos na sila'y makatakas sa karumihan ng sanlibutan ito, sa pamamagitan ng pagkakilala nila sa Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo, at muli silang napasabit sa mga ito at nadaig. Ano yung consequence? Ang huling kalagayan nila ay mas masama pa kaysa noong una. Nakita nyo? Kung masama ka na ngayon at nakakilala ka sa Panginoon at muli kang tumalikod doon sa pagkakilala mo na yun at nawalan ka ng faith, yung pong dati mong kasamaan mas magiging masahol. At yun po yung nakakatakot. Ang sabi po niya rito, dugtungan natin 21, sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. It's better for us not to know something about God. Kasi sinasabi niya rito, para saan na naunawaan mo ako, nakilala mo ako, nagsimula ka na ng paghakbang bilang pagsunod mo. At pagkatapos pala at the end of the day, talikod ka rin sa akin sapagkat iiwanan mo rin ako. O ano sabi niya rito? Tingnan niyo po kung saan tayo ikinumpara. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihan. Ugali ng aso, matapos sumuka, ay muling kinakain ng nailuwana. At ito namang baboy paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban. Mga kapatid, yan po ang nature ng aso at ng baboy. Yung isinuka na, ibig sabihin, kaya mo isinuka, hindi matanggap ng iyong sikmura. Hindi mo maatim yung mga bagay na nangyayari sa iyo. Hindi mo rin yung gusto. Sino ba may gusto na maging ganon ang buhay mo, maging ganon ang klase ng isip mo? Wala. At minsan nga, nung ma-realize natin kung gaano tayo kasama before, talagang sinasabi natin, sinusuka ko yung naging buhay ko noon. Sapagkat hindi mo na gusto itong, and here you are again. Yung isinuka mo, binabalikan mong muli. Hello? At ang sabi rito, yung baboy, kahit gusto mo na maging malinis, dahil nature po niya, na masaya siya, na nandun sa putikan, lagi po siyang bumabalik. Mga kapatid, yung sinasabi ko, hindi po kayo. Pero wag po sana tayong humantong sa ganito pong sitwasyon. Kaya nga po ito, sinasabi sa atin, in advance, sapagkat pwedeng mangyari ito sa atin tulad ng nangyari sa kanila. At ito pa isa, tingnan nyo, sa Hebrew. Sapagkat paano pa mapagsisisi at mapapanumbalik ang tumalikod. Dati naliwanagan sila, nakalasap ng kaloob ng langit at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Verse 5, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Hindi pa kumpleto, mga kapatid, yung bagay na na-experience nyo. Kung meron man tayong karanasan ngayon sa Panginoon na tinetestify na natin kung paano naging mabuti ang Diyos. Meron pang masigit at magagandang bagay. 1 Corinthians 2:9, hindi pa daw sumagi sa isip ng tao, hindi pa narinig ng tenga, ni sumagi sa isip ng tao. Alin? Ang inihahanda ng Diyos sa mga tao umiibig sa Kanya. So meron pang masigit kumpara po dun sa bagay na na-experience na natin.
At yun yung maganda nating isipin na, Lord, meron pa na mas maganda kaysa rito. Pero hindi na natin po ito ma-experience pa kung tayo mismo ay tatalikod na. Verse 6, kung sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito. Ito po yung pinakamasakit. Na baka hindi na po mangyari sa iyo at hindi na po dumating po sa atin. Alin? Hindi na sila maaari pang mapagsisi at mapanumbalik. Why? Sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at ibinibilad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Kapatid, minsan nang naipako ang Panginoon sa buhay po natin na tayo po ang dahilan. Dapat po sapat na po yun. Pero dito pala, pwede pala uling mangyari na paulit-ulit nating ipinapako si Kristo sa krus dahil paulit-ulit din tayong bumabalik do sa dati nating iniwanan. Yung kasalanan na pinatawad na ng Panginoon ay paulit-ulit pa rin nating binabalikan. Ang sabi rito, muli mo siyang ipinapako. Pero wag po kayong mag-alala, mga kapatid, sapagkat may magandang balita rin ang Panginoon dito. At makikita niyo yan as I go on. Hebrew 10:38, ang matuwid kong lingkod ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ang hindi natin alam kung meron mang masarap na mangyari sa buhay po natin, yung kahit papano alam mo sa sarili mo na ang lahat ng ginagawa mo ay nalulugod ang Diyos. Diba alam naman nating lahat, nasabi natin, ang ginagawa kong ito ay hindi para i-please ang sino mang tao. Ang ginagawa natin ito ay para i-please sino? Ang ating pong Diyos. At kung yun po yung ating pong main objective, yung purpose, dapat po mga kapatid, yun, yung ino-offer natin sa Panginoon. Sabi niya, ngunit kung sila'y tumalikod, hindi ko siya kalulugdan. Hindi pala nalulugod ang Diyos sa taong hindi talaga buo ang loob sa kanyang sinimulan nung magsimula siyang makakilala sa atin pong Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid na sa huling araw, hindi lang po sila mawawala ng pananampalataya. Kung hindi tatalikuran nila ang kanilang pananampalataya. At alam niyo kung sino ang pakikinggan nila na aral? Ito nakakatakot tingnan niyo, darating pala ang araw na hindi lang po sila tatalikod. Talagang iiwanan nila ang kanilang pananampalataya. At meron po silang pakikinggan. Tingnan niyo. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon yan, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng ano. Nakita niyo kapatid, napakasakit na marinig ang isang mananampalataya na nakakilala sa Panginoon ay dumating sa kanya na ang pinakikinggan niya ngayon ay hindi na po yung wastong aral ng Diyos, kundi po yung aral mismo ng demonyo. At hindi niya alam personally sa sarili niya na siya po ay deceived na. Okay? Pag nararamdaman niyo na yung pananampalataya niyo ay unti-unti nang nawawala, hindi niyo na ginagawa yung dati niyong ginagawa, yung kasabikan po ninyo ay hindi na po tulad nung dati, magtanong na po kayo. What's wrong with me? Nasa pananampalataya pa ba ako? Okay mga kapatid, paano nangyari na matapos kang manampalataya, tatalikuran mo ito? At para saan nananampalataya ka pa kung sa huli, madadaya ka rin ng pala ng demonyo? Ang tanong na lang daw po dito mga kapatid, yung bang talaga ba siyang totoong nanampalataya? Amen?
Yun ang tanong. Totoo ba? Kasi kung totoo ang kanyang pananampalataya, hindi po dapat dumating ito sa kanya. So kung bakit nangyari ito sa kanya, hindi rin po natin pwedeng husgahan at hindi natin pwedeng sagutin. Pero ang tanging makasasagot lang niyan ay mismong siya at ang Diyos kung yung pananampalataya niya na binigay sa ating Panginoon ay totoo. Pero salamat, ito po yung magandang balita na gusto ko pong ipaabot sa inyo. Ngunit hindi tayo kabilang saan? Sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya at ayan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka katulad nila. Amen? Hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod. Dapat po hanggang sa dumating ang Panginoon, panindigan po natin ito. Sapagkat ayoko pong mabaliwala ang lahat po ng sinimulan po ninyo when you started to give your life to Christ. Nakapanghihinayang mga kapatid na sa huli, doon din para tayo pupunta. Amen? At ito, tingnan nyo ito. May paalalang muli ang Panginoon. Sabi niya, sa pagbalik ko kaya, sabi niya, nagtatanong siya, meron kaya akong abutan na nananampalataya pa? Napakalaki nitong hamon sa atin. Sa pagbalik daw kaya niya, meron kaya siyang aabutan? Tingnan mo nga. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong? Mayroon pa kaya? Pwede natin sagutin yan, Lord, meron. Isa ko ron. Amen? Hindi naman sa parang nagyayabang ka na wala na pong mga challenges na pwedeng dumaan sa buhay mo. Baka kasi yun nga, yung mga pagsubok na yun, ang magpahina ng pananampalataya mo. Kung may mga nangyayari na sa buhay mo na hindi mo naunawaan, at minsan nga, nasisisi natin ang Panginoon kung bakit niya ito inaalaw. Amen? Tapos magtatampo tayo sa Panginoon at sasabihin natin, okay na ako, sa ganito na lang buhay, balik na lang ako sa dati. Di ba? Posibleng mangyari? Amen. Pero sana, nawa, mga kapatid. At hindi naman po tayo magtatagal na. To be honest, makiramdam na kayo sa mga nangyayari sa kapaligiran. Inihahanda na tayo ng Panginoon ngayon na hindi na tayo mapokus sa mga anong bagay. Ang pagpokusan natin ngayon ay yung pong ating pong magiging kalagayan, hindi dito. Kundi yung pag-alis natin dito, saan tayo patungo? Saan tayo pupunta? Ano ba yung mga mangyayari at magaganap? Yan po ang pagsikapan po natin, mga kapatid. Amen. So, meron pa kaya? Yan po yung tanong. Nawa, abutan po tayo ng Panginoon na nananatiling nananampalataya sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, ano yung una? Katulad ka rin ba nila na nawala ng pananampalataya? O ano yung pangalawa? Katulad ka rin ba nila na nawala na ng pag-asa? Awit 78, verse 8. Sa kanilang mga nuno, hindi ka dapat na pumaris. Bakit? Na matigas ang damdamin sa Diyos ay naghimaksik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa'y marupok at kulang sa pananalig. Dito po ipinaabot sa atin ng Diyos na huwag daw tayong tumulad sa ating mga ninuno na ang pag-asa'y marupok. Ano ibig sabihin ng marupok? Madaling mabali, madaling masira, hindi nagtatagal. Ang hindi po nila alam, ang tanging magtataguyod lang po sa iyo at sa akin, sa buhay na ito, ay yung hindi ka mawalan ng kahit hindi mo pa nakikita itong pag-asang ito. Amen.
Tulad ng mga tanong na ganito, may pag-asa pa bang mabago ang buhay namin? May pag-asa ba bang ako ay makapag-asawa doon sa mga walang asawa? May pag-asa ba akong magkaanak doon sa mga nangangarap na magkaanak? May pag-asa ba akong makapagtapos ng aking pag-aaral? May pag-asa pa ba akong makapagtrabaho at nang makabayad naman ako sa aking mga galing niyong sumunod. Utangan. Amen. Pag-asa pa ba? Meron pa ba na makaalis ako sa kahirapang ito? Meron pa ba? Yan po yung big question ng lahat na walang nakikitang malinaw at maliwanag sa kanilang pong hinaharap. Pero ano sabi ng salita, mga kapatid ng Diyos, sa atin patungkol dito? Ano sabi? Ecclesiastes. Basa sabay-sabay. Yun po yung word. Habang nabubuhay ang tao, anuman ang sitwasyon mo, kondisyon mo, hanggang nandyan yung buhay na pinahiram sa iyo, yan po ay isang indikasyon na sinasabi ng Diyos, mayroon ka pang. At hindi ka dapat mawala ng, at kung meron tayong pag-asa, nasaan? Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at He deserves a best clap offering. Amen. Sa tingin po ninyo, mga kapatid, dumarating ba sa tao na nawawala na sila ng pag-asa? Yes. Sino ito? Ito yung mga tao na gusto nang mamatay. Ito po yung mga tao na wala nang nakikita na maganda nga na mangyayari pa sa kanilang buhay, kaya sumuko na. Ito po yung mga tao may malaking problema at hindi na po nila nakikita kung mayroong solusyon. At alam natin, mga kapatid, ito yung mga tao na mga nagpakamatay na dahil nawala na sila ng Tingnan po ninyo ang mga nasasabi nila dahil sa kanilang mga kalagayan at sitwasyon. Tingnan po ninyo. Sabi po nila Pablo, matagal na din namin nakita ang araw at mga bituin at di humupa ang napakalakas na bagyo. Kaya't nakita nyo? Sa sitwasyon na nangyari sa kanila, lumabas na sa kanilang labi, nawala na kami ng pag-asa. At pwede po iyang mangyari din sa atin, na iyan na rin po, na word na yan, ang nababanggit natin, nawawalan na ako ng pag-asa. At kung meron pong salita na hindi magandang marinig, hindi lang po ng tao, kundi ng ating pong Diyos, ay yung salitang ito. Sapagkat pag nagsabi ka ng nawawalan ka na ng pag-asa, parang sinabi mo na rin na wala ng Diyos. O ang maging ang Diyos ay wala nang pwedeng gawin para sa iyo. Oras na lumabas yan sa labi mo, sinadya man o hindi, dahil sa mga bagay na nangyayari at nararamdaman mo, ang ibig sabihin ng message na yan, para sa iyo, wala ng Diyos. Amen? Awit 107:26. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyang ito'y babaksak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. May pinagmumulan po ba ng kawalan ng pag-asa? Sang-ayon po dito. Pero wag daw po tayong hihinto doon. Ang isipin po natin kung saan at sino ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa. At hindi po yung bigla ka na lang na mawawala ng ng pag-asa.
Minsan po mga kapatid, dinadala pala tayo ng Diyos sa kalagayan na parang wala na tayong makita na kasagutan. Pero kaya pala niya yung pinapayagan dahil tinitingnan din po ng Diyos kung mawawalan din tayo ng pag-asa sa kabila ng mga pangyayari niya. At kapag nakita pala niya, siya rin po ang nag-i-encourage sa atin na huwag mawala ito. Tulad po ng ginawa niya kay Jairo. Kasi po si Jairo lumapit po sa Panginoon, papunta sa Panginoon. At nung palapit na po siya sa Panginoon, sabay naman pong dumating yung mga kapitbahay niya at sinabi kay Jairo, huwag niyo na pong abalahin ng guro, patay na po ang anak ninyo. Yun ang purpose niya, kaya po lumapit siya sa ating Panginoon sapagkat gusto niya na tulungan siya na huwag sanang mamatay yung kanyang anak. Pero it so happen, hindi pa siya nakakalapit. At sasabihin pa lang niya sa Panginoon, dumating na ang kapitbahay, don't bother the teacher anymore because patay na ang iyong anak. Nung marinig ito ng Panginoon, alam niyo po ba kung ano sinabi ng Diyos? Kasi kung kayo rin po, si Jairo, na makakarinig ng ganong klase ng balita, somehow, mawawalan na rin kayo ng pag-asa. Bakit nga ilalapit ko pa sa Panginoon yung alam ko na wala na? Pero nung marinig ng Panginoon, tingnan niyo kung anong sinabi niya. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sabi niya, Jairo, huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lamang sa Kanya. Amen? Jairo. Kasi alam niya yung pwedeng maging dating nito sa damdamin ni Jairo. At ang maganda nito, narinig ng Panginoon yung balita na ipinaabot kay Jairo. At hindi na po hinintay ng Panginoon na magsabi pa si Jairo kung ano kailangan niya rito. Kundi siya na mismo ang nagpaabot sa kanya, Jairo, huwag kang mawalan ng pag-asa. At kung mismong ang Panginoon, mga kapatid, ang nagsasabi nito sa iyo na huwag kang mawalan ng pag-asa, anong dapat mong gawin? Paniwalaan mo ito. Amen? Dahil meron siyang kakayahan na ayusin o baguhin yung sitwasyon po natin. Yung kalagayan natin, anuman po ito. Hindi dahilan yung pangyayari sa buhay natin para mawalan tayo ng pag-asa. Amen? Huwag yun ang gagamitin mong dahilan. Pero ang maganda, yung nagbibigay sa atin ng assurance at sinasabi niya sa iyo, huwag kang mawala ng pag-asa. Why? Sapagkat meron nga po siyang kakayahan. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So ano dapat mong ipag-alala? Anong dapat mong ikatakot kung alam mo sa sarili mo na lagi mong kasama ang Panginoon as He has promised to you? I will never leave you nor forsake you. I will always be with you till the end of the age. Tapat siya sa kanyang sinasabi, amen. Tapat siya sa kanyang ipinapangako. At kung ikaw mismo ramdam ng Panginoon, yung kagalakan sa puso mo na lagi mong kausap ang Diyos, na lagi mong kasama ang Panginoon, at kapag kasama mo ang Panginoon, sabi niya rito, hindi ka dapat mawala ng wag. Sapagkat sa Diyos, lagi pong may pag-asa. Tingnan niyo yung karanasan nila Paul. Ginigipit kami sa kabila-kabila. Ngunit hindi. Kung minsan nag-aalinlangan kami, hindi mawawala na mag-aalinlangan ka, magtanong minsan, magduda. Damdamin yan. Pakiramdam yan sa mga nangyayari sa iyo. Pero sinasabi niya rito, okay, normal yan na maramdaman mo, normal yan na mangyari sa iyo, pero hanggang sa dulo, huwag mong hayaan na mawawalan ka ng pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Amen? Ano man yung inaasahan mo, na somehow hindi mo pa nakikita for now,
Don't give up. There is hope in Jesus Christ. Amen? There is hope. Kahit sabihin mo, nagtatagal pa ito. Kahit parang hindi malinaw ito sa paningin mo. As long na may isang Diyos na tapat na nangako sa iyo at nag-i-encourage sa iyo, huwag kang mawawala ng pag-asa sapagkat ako'y narito kasama mo na magpapalakas sa iyo. Panghawakan mo at ibibigay ko sa iyo yung hinihingi mo. Katulad ka ba nila na nawala na ng pananampalataya? Katulad ka ba nila na nawawala na ng pag-asa? At ito po yung pangatlo, and this is the last. Katulad ka rin ba nila na nanlalamig na ang pag-ibig? Ngunit itong pinagdarandam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Dito mga kapatid, nagsasabi ang Panginoon ng kanyang nararamdaman. May hinahanap siya sa iyo. May hinahanap po siya sa atin. Nasaan na yung una mong pag-ibig? Masakit po pala ito sa ating Panginoon na minsan pinadama na sa atin yung pang inibig natin siya. Pero habang tumatagal, unti-unti na itong nanlalamig at nanghihina. Ano po ang nangyari? Yung dati nating ginagawa, hindi na daw po ngayon. Yung sigla natin noon, hindi na ngayon makita. Bakit daw po nagkaganon? Nagtatanong siya, nagbago ba ang pag-ibig ko sa inyo? Nakalimot ba ako sa inyo kahit na sandali? At kaya po siya nagtatanong dito sapagkat wala siyang makitang dahilan. Kasi wala akong pinakita sa iyo na yan ang magiging tugon mo. Wala. Isang puzzle po ito kahit kanino man, na yung alam mo na hindi ka nagkulang sa isang taong minahal mo, pero hindi mo makita yung balik na ini-expect mo from them. At hindi naman po masama ang magtanong, where is your first love? Nasa na yung pag-ibig mo na dati kong naramdaman? Sana hindi naramdaman ng Diyos eh. Dahil kung hindi naramdaman ng Diyos, yung pag-ibig mo sa Kanya, hindi niya i-question ngayon yung pag-ibig na ito na nawawala na. Di mo na ako mahal. Isang Diyos ang nakikiusap sa tao at nagsasabing hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Naniniwala ako na yung pag-ibig na yun ipinaramdam mo nung una. Otherwise, hindi niya hahanapin yun eh. At yun yung pong naramdaman niya na ngayon kinu-question niya, nasaan na yung pag-ibig mo? Ano ginawa ko sa iyo? Alam mo ba? Hindi nga kita malimot eh. O, tingnan mo ito, sabi niya. Ang sagot ni Yahweh, si Yahweh sumagot. Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iluluwal? Kung mayroon mang ina na lumimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa iyo. Yun ba, kapatid? Kasi yung sinasabi niya, wala akong makitang dahilan para magbago yung pag-ibig mo sa akin. Kasi hindi ako nagbago sa iyo. Kahit kailan, hindi ako nagbago sa iyo. Hindi kita nakalimutan. At tingnan niyo yung word, kahit na sandali.
Pwede ganito eh. Alam mo, hindi kita nakalimutan ng isang buwan eh. Noong isang linggo, hindi kita nakalimutan eh. Pero hindi ho yung word na sandali. Sa bawat sandali, ibig sabihin, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, ang laman ng isip ng Panginoon, walang iba kundi ikaw. Pero kung magtatanong tayo ngayon, tayo ano ang laman ng isip mo? Sa bawat sandali. Siya ba? O may iba ka ng mahal, kaya nangyari ito sa iyo? Sa Roma chapter 8:35, sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino? I-challenge mo to. Sabi nga, challenge nyo ako. Sino ang pwedeng maghiwalay sa inyo sa pag-ibig ko? Kaguluhan kaya? Kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? Kamatayan? Lahat na nung pwedeng napaka-extreme na pwedeng mangyari sa isang tao na magkus sa kanya na tumalikod sa Diyos at hindi na ibigin ng Diyos. Narito. Pero sabi niya, sino? Verse 38. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, kasalukuyan o hinaharap, ang kataasan, kalaliman, alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Hindi ito yung pag-ibig mo sa Kanya, kundi ito yung pag-ibig niya sa atin. Na sinasabi niya, walang makapaghiwalay sa akin, sa inyo, sa pag-ibig ko. Banggitin niyo, paghihirap, naghihirap ako. Pagtitiis, pinagtiisan ko. Hanggang saan yung pagmamahal ko? Hanggang kamatayan. Ipinaramdam ko sa inyo yung pagmamahal ko. Hanggang kamatayan. O ngayon, tayo, ano na napatunayan mo? Napakadali lang. Nagawin mo yung bagay na ginagawa mo ngayon. Pero hindi po iyan ang basihan para masabi mo yung totoo na tunay na pagmamahal mo sa Diyos. Sapagkat napakarami ring nasa loob ng simbahan, natitiyakin ko sa inyo, hindi ho makakasama ang Diyos. Wala po itong panghuhusga. Pero ang tangi lang pwedeng makasagot niyan, walang iba, kundi ang ating Diyos at mismong tayo na nagmamahal sa Diyos. Amen? Hindi ko po sinasabing dito. Kabiguan ko rin po sa sarili ko na kung meron mang isa na pumaparito at makikita ko na hindi po makakasama pagdating ng Panginoon, kabiguan ko rin po yun. How I pray to God na lahat po tayo sa pagbabalik ng Panginoon, makasama tayo. Bakit? Sapagkat hindi nagbago yung pag-ibig po natin sa ating Panginoon. Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. Now, tell me, anong dahilan para manlamig ang pag-ibig mo sa Kanya? Dahil meron tayong ipinalit sa Kanya more than Him? Ano, alam niyo po ba kung ano yung mga posibilidad na pwedeng mahalin ng tao? O eto, huwag niyo ibigin ang sanlibutan. May tendency pala na ibigin natin ang mundong ito. More than sa atin pong Diyos na lumikha ng sanlibutan ito. Now, paano ko siya patutunayan sa inyo na totoo? O eto, may nangyari. Iniwan ako ni Demas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan. Si Demas na naglilingkod sa Diyos, nakasama ni Pablo, dumating sa kanya, iniwan ako ni Demas. Sabihin mo sa katabi mo, si Demas yun, hindi ikaw. Kaya wag mo akong iiwan. Amen? Kung saan ka, naroon din ako. Amen? Kapag nasa church ako, nandun ka rin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, walang iwanan.
Amen? Walang iwanan. Kasi hindi tayo iniwanan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. O, ano pa? Pag-ibig sa mundo. Ano pa ang pwedeng naging kapalit ng pag-ibig natin sa Diyos? Pag-ibig saan? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasadlaksaan sa maraming kapigatian. So mga kapatid, pag-ibig sa mundo, pag-ibig sa kayamanan ng mundong ito. Yan ang posibilidad na kaya po nanlalamig ang pag-ibig natin sa Diyos dahil meron na po tayong pinag-uukulan ng ating ibang pag-ibig. At alam nyo sa huli, kung ano mangyayari? It's been written, it's been prophesied, mga kapatid. Matthew 24:12. Ang kasama ay lalaganap. So, given na po dito, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Sana, hindi ka katulad nila. Palapakan natin ang Panginoon. At ito po ang nakakatakot pang isa, kapatid. Okay? Yung hindi mo alam kung umiibig ka o hindi. Yung nasa gitna ka. Yung hindi ka mainit. Hindi ka rin malamig. Yung pag-ibig mo sa Kanya, maligamgam. Kasi dalawa lang yun eh. Di ba? Yung pong pag-ibig mo mainit o yung pag-ibig mo malamig. Pero kapag nasa gitna ka, yung playing safe ka, na ginagawa mo ito, hindi para iparamdam ko sa Diyos, umiibig ako. Pero at the same time, may ginagawa kang iba na nagsasabi namang, hindi mo kaya. Yan pala ang nakakatakot na kalagayan. Kapag ka ang pag-ibig mo maligamgam. Mga kapatid, tanyo sabi, nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig, ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Sana isa na lang. Kung malamig, malamig. Kung mainit, mainit. Amen? Tuloy mo na. Kung nalalamig ka, tuloy mo na. At kung mainit ka naman, panatiliin mo na. Amen? Ngunit dahil ikaw ay ano sabi ng Diyos? Kapatid, kapag isinuka, binanggit ko kanina, hindi kanya kayang burahin. Amen? Hindi na niya kayang sikmurain. Kaya sabi niya, isusuka kita. At ito po yung huli, pinaka-extreme. Okay? Kapag dumating na ito, completely sa'yo, na nawala na ang iyong pag-ibig sa Diyos, ito na po yan. Sumpain ang sino mang walang pag-ibig sa Panginoon. At yan yung kinatatakot po niya na mawala sa atin. Sapagkat hindi niya po gusto na maranasan natin yung sumpa. Pero tayo mismo ang gumagawa po nito. Di ba? So, conclusion po natin, tutulad ba tayo sa kanila na nawala na ng pananampalataya? Nawala na ng pag-asa? Maging ang pag-ibig ay nanlamig na? Mga kapatid, konti na lang na oras at panahon. At wag sana tayong abutan ng Panginoong Hesus sa ganitong kondisyon. Nawa mas lalo pang mag-init at maging malakas ang ating pananampalataya. At hindi na tayo mawala ng pag-asa at magpatuloy tayo na may udyok ng pag-ibig. Yung pong tatlo na yan, kapag nawala sa atin, parang sinabi natin, walang Diyos. Amen? Merong Diyos, mga kapatid. Sa Kanya tayo manampalataya, sa Kanya tayo umasya, at sa Kanya tayo umibig.
Palakpakan natin lahat ang Diyos. Kaya po natin ito. Nalangin sa Panginoon, yuko po natin ang ating mga ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Aming Diyos, aming Ama, huwag nawang mangyari sa amin na maulit yung bagay na ginawa po nila. At yun din ang gagawin po namin. Yung nangyari sa kanila, yun din po ang mangyayari sa amin. Huwag nawang po sana. Sapat na po yung paalala nyo sa amin na huwag namin silang tularan, gayahin, dahil hindi yon ang kalooban mo para sa amin. Hindi po sa kami lumalapit sa iyo dahil kami malakas. Kung hindi sa tulong mo, mapagtatagumpayan po namin ito hanggang sa iyong muling pagparito. Na huwag kaming mawala ng pananampalataya. Huwag man lamig ang aming pag-ibig at mawalan kami ng pag-asa sa buhay. Taas po natin ang ating mga kamay para po sa ating benediction and blessing. I pray that our God cover us with His confidence and courage, that whatever we may face today, our spirit shall be rejoicing and thankful to our God. May our home be a place of happiness and serenity, and that wherever we may go today, our joy and peace shall be radiant and evident in our words and in our actions. By the generous grace of the Holy Spirit, and by the sweet mercy of God, the Father, and the ever-benevolent kindness of the Lord Jesus Christ, be upon you and your family today. In Jesus' name, and everybody say, Amen. I love you with the love of the Lord. God bless you, mga kapatid.